Hi guys, this is a legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, katulad ng nasa title is gustong kuhanin ng kapatid ng amo ko yung kapatid ko bilang katulong niya. So kinausap ako ng amo ko, hindi ko lang alam kung paano ko ilalagay yung title. Kinausap ako ng amo ko, sabi niya, Jen, kamusta yung kapatid mo? Kasi nabanggit ko sa kanya dati na uuwi yung kapatid ko, tapos mag-apply dito sa Hong Kong kasi nga yung trabaho sa sa Kuwait, tsaka yung alaga niya doon na lalaki medyo delikado. Tapos sabi ko, ayun ma'am, babalik ata siya ng Kuwait kasi yung amo niya is nakiusap sa kanya na bumalik siya kasi ooperahan siya. Tapos may kondisyon naman na binigay yung amo niya na maging dalawa sila sa bahay. And ngayon, yung kapitbahay namin doon is pupunta na ng agency, magre-report na kasi siya yung sasama sa kapatid ko or siya yung magiging isang katulong na kasama ng kapatid ko sa bahay. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, paano yun? Di ba may ticket yun siya? Sabi ko, opo, September 2 dapat yung ticket niya kaso hindi niya nasakyan. Tapos minessage siya ng amo niyang lalaki and tsaka yung babae. Sinasabi na kung kailan siya babalik is bibilhan siya uli ng panibagong ticket. Sabi kong ganun. Sabi niya, kasi yung kapatid ko, uuwi kasi ng Pilipinas yung katulong niya. So, balak sana niyang kunin yung kapatid mo para magtrabaho sa kanya. Sabi niyang ganun. Tapos, sabi ko, tanungin ko lang yung kapatid ko, kunwari. Pero alam ko na sa sarili ko kung ano yung isasagot ko. Hindi talaga. Ayoko lang na desisyonan agad kasi nga, syempre, kunwari, tatanungin ko pa yung kapatid ko. Tapos sabi ko, sige ma'am, mamaya. Sabi niya, sige, kausapin mo mamaya pag alis namin. Tawagan mo. Sabi ko, sige. Sabi niya. Tapos sabi ko, buti nga kapag nandito siya kasi Sabado din kasi yung day off nung katulong nung kapatid niya. So sabi ko, pareho pa sana kami ng day off, Sabado, makakagala kami. Sabi ko ganun. Sabi niya, oo nga. Sabi niya ganun. Tapos, pero plastic ako. And then, umalis na siya. Tinawagan ko kaagad yung kapatid ko. Gusto ng kapatid ko, kung sa tutuusin, gusto niya dito. Kaso sabi ko sa kanya, May, yung hirap na pinagdaanan ko dito, times 2 yung mararanasan mo na hirap ng pagdaanan mo doon. Sabi niya, bakit? Sabi ko, salbahe yung amo na yun. Manang-mana sa nanay talaga nila. Lahat sila guys, isalbahe. So, pasensya nyo na yung kilikili ko. May mga buhok-buhok yan. Balbon kasi ako konti. Kaya yung kilikili ko, mabuhok din yan. Pero maputi naman siya, mabuhok lang. Kasi kahit anong kuha ko, may tutubot na naman siya. So, sabi ko, ang dati niya kasing katulong doon, pangatlo na yan. Bali, yung kaibigan ko nung umalis, tas kumuha siya. Tapos, hindi niya nagustuhan or hindi sila magkasundo. Dalawa, kumuha siya uli. Tapos, yung kinuha niya uli ngayon, nag-resign. Ayan, hindi kinaya yung power niya. So, sabi niya, bakit dahi? Sabi ko, yung kahit day off mo, gigising ka ng maaga, lulutuan mo yung alaga. Isa lang yung alaga mo na bata. Dati sabi ko yung alaga na bata na yan, mabait. Pero nung huli na hindi pala mabait, mas okay pa yung alaga ko. Kunwari, tahimik lang siya, pero napaka-ing-ing. So, ing-ing pa dito sa alaga ko. Ngayon, hindi na ing-ing tong alaga ko eh. So, lulutuan mo yung bata na yan, kahit day off mo, papakainin mo muna yan. Antayin mo siyang magising, tas pag nagising na siya, papakainin mo. Pagkatapos niya pang kumain, tsaka ka pa makakaalis ng bahay. Alas 10, alas 11 ka na makakaalis ng bahay. And yung uwi mo alas 8. Pag uwi mo ng alas 8, kasi yun yung curfew mo, pag uwi mo maliligo ka, hindi ka pa makakapagpahinga or makatulog. Kasi nga, antayin mo pa silang umuwi galing sa labas. Kung kumain man sila doon o nag-ano sila, papaliguan mo yung bata pag uwi. Day off mo, papaliguan mo yung bata, ikaw magpatulog sa bata pag uwi. Day off mo yun. Ayun yung pinaka-hate ko sa lahat. And pangalawa, may CCTV sa kwarto. Pangatlo, hand wash din katulad ko. Manang-mana nga sa nanay. Lahat ng kung ano yung ng nanay. Kung ano yung training ng nanay sa kanila, yun lahat ng mga anak niya. Isa-isa lang ng puno. Isa-isa lang ang bunga. So, hand wash din. Pangalawa, pagkain. Walang sapat na pagkain. Buti pa sa akin dito, may awa pa tong amo ko. Binibigyan pa ako ng tinapay sa umaga. Binibilhan pa ako ng almusal na tinapay. Ayun talaga hindi nagbibigay ng tinapay.
wala kang almusal, tanghalian mo, manigas ka dyan sa Indomie, kung 2 taon ka dyan magtiis, 2 taon kang kumain ng Indomie, katulad din sa amo ko, bibigyan ka lang ng Indomie, tapos chicken wings, hindi ka nila i-share sa pagkain nila, pagkain mo, bahala ka dyan, maano ka sa buhay mo. So, yun yung mangyayari sa kapatid ko, and yun, malala yun, kasi nga, yung kaibigan ko, ihi yun ng ihi para makapagpahinga. Hindi katulad dito sa amo ko, wala siyang pakialam. Pag uwi niya ng bahay, hanggat hindi pa siya nang sabi sa akin na kakain siya, doon lang siya sa kwarto o doon siya kung saan sa banda, sa sulok ng bahay, nandun siya sa computer room, sa maraming computer, doon siya, yung nila, laptop, dyan siya, or kaya doon sa kwarto nakahiga. Wala siyang pakialam sa akin kung anong gawin ko sa buhay, kaya hindi, yung ibang katulong na sinasabi na, ayan, bagyo na naman, CR ako ng CR, ilang beses kayo mag-CR sa isang araw, hindi ko relate yung ganyan, hindi ako nag-i-excuse dito para makapagpahinga, mag-CR ng mag-CR, hindi. Kasi, kahit nandyan sila, kung gusto kong umupo, makakaupo ako, ganyan. So, hindi ako pressured sa sa trabaho, doon sa amo nito, hindi ka lang nanahimik ng konti, hindi niya alam yung ginagawa mo, lalabas na kaagad yan, titingin, parang yung matanda, ganyan, mawala lang ng konti yung katulong niya na indo doon sa labas, ewan ko anong ginagawa din ng isa sa labas, hindi na siya manahimik, tingin ng ganun, hanggang sa lalabas na talaga siya, pupuntahan niya na talaga, yung amo ko hindi ganyan, natakot siya sa akin, kasi nung una ganyan siya, tinignan ko siya ng masama, tinignan ko siya ng masama, gago ka? Gusto mo ako bantayan? Alam mo anong ginagawa ko noon? Tapos biglang nahuli ko siya, tinignan ko siya ng masama. Isang beses pa, nahuli ko siya na hinawakan niya yung cabinet ng ganto, yung pinyano niya ba? Tinignan ko din siya ng masama. Alam niyo yun? Kaya hindi niya na ginagawa yan kasi pag nahuli ko siya, yung mata ko kasi iba to. Sa personal, pag nakita niyo to, maldita yan. Kahit nga sa, maldita niya yung tawag niyo sa akin. Lalo pag sa personal, maldita talaga tong mukha ko, ganun talaga yan. Tapos tinignan ko siya, hindi pa ako ngumingiti. Tinignan ko siya. Tapos, kunwari nagulat siya ganyan. Tapos hindi niya na ginawa yun hanggat kailan. Tsaka hindi niya ako inaabangan kung ano ginagawa ko sa buhay. Hindi. Basta pupunta lang yan siya sa kusina. Kunwari, naaabutan niya akong kumakain eh. Naalo ko siya ng pagkain ko. Halimbawa, kumakain akong itlog, alas 11:30, alas 12. Gutom na ako niyan. Yung kain alas 2 pa. Punta siya doon sa kusina, makain ako, si cellphone. Gusto mo? You want? Sabi ko gano'n, You want? Sabi niya, hindi. Lutuan mo ko ng ganto, ganyan. Kaya kahit papano, yung amo ko, may konsiderasyon. Tsaka, dito sa amo ko, pwede kang makisuyo ba? Sabihin mo, ma'am, pwede bang, late ako uwi ngayon, kasi ganyan, pupunta ako ng Disneyland, so ganyan. Okay sa amo ko, may may konsiderasyon. Kahit yung amo ko, magtatanong siya muna sa mama niya, pero at the end of the day, siya pa rin yung nasusunod, hindi niya sinusunod yung mama niya, kasi nga, kung ano din yung gusto ko, napapansin niya din, hindi ko din talaga titigilan yan hanggat hindi ko nakukuha. Kahit katulad nung namatay yung ate ko, kahit wala akong bakasyon nun, talagang una, hinirit ko 3 araw lang hanggang sa umabot ng 1 linggo. So, ganun ako nakikita niya yung ugali ko na may pagkamatigas yung ulo ko, kung ano yung gusto ko. Kaya parang ilang din siya. Kasi, kapag hindi ako pinayagan, ang sa utak ko talaga, bigyan kitang letter, ganun talaga yung sa utak ko. Kaya, alam mo yung amo ko, minsan lang ako mag-request kapag hindi mo ako binigyan, alam mo na, binibilangan na kita. Itong amo ko, isa na lang to sa akin Sabi ko nga sa bata, isa ka na lang sa akin. Ulit ka pa, sabi kong ganun. Kaya takot yung bata. Kasi nga, may na ako sa kanya, may taning na ba. So, yung doon, iba, yung bata pati, mahilig siyang umiyak, hindi siya makapag-express ng sarili niya na hindi umiiyak. Ganyan yung alaga ko dati. Yung, nahulog yung kutsara, gusto niya lang kunin mo, hindi niya masabi na, can you please get the spoon? Iiyak siya. Sabi ko, anong nangyari? Tapos tuturo niya yung kutsara. Wala kang bibig? Sabi ko gano'n sa kanya. Kahit nandyan yung amo ko, wala kang bibig? Pwede mo namang sabihin, nandyan yung kutsara sa baba. Abutin ko yan. Bakit kailangan mo umiyak? Ginaganon ko yan. Kaya hinahayaan lang ako ng amo ko pag dinidisiplina ko yung bata. Yan. Yung bata na yun, hindi. Tsaka yung amo, walang konsiderasyon. Kahit doon sa, yung katulong ng mama niya, pag pumupunta sila doon ng linggo, day off yun ng katulong ha, pagkatapos nun mag-shower, uutusan pa nila na laruin yung bata, na kasing edad ng bata na ko dito.
na binabantayan ko. Itong alaga ko, hindi to nagpapalaro sa katulong doon sa Indo kasi sinabihan ko, huwag kang magpalaro doon kasi nga pagod yun sa trabaho. Ikaw, makapaglaro ka naman dyan mag-isa, antayin mo kung matapos kumain, laro tayo uli. Hanggat wala pa ako, huwag mong tawagin yung isa para laruin ka kasi pagod yun. Kaya tinanong siya nung Indo, bakit hindi mo ako tinatawag pagka wala si Jen kumakain sa kusina para laruin ka? Sabi niya, kasi may trabaho ka sabi ng alaga ko. Kaya hindi talaga yan siya nagpapalaro. Kahit sabihan ng matanda na, gusto mo tawagin ko si si ganto, si Lily para anuhin ka, para laruin ka. Sabi niya, hindi, okay lang ako. Antayin ko na lang si Jen matapos kumain. Ganon yung alaga ko. Ayun talaga yung bata. Ano yun? Laro ng laro ba? Ganyan siya. Hindi siya matigil kakalaro. Kahit yung katulong na day o paglalaruin, yung amo niyang babae, mga wala silang konsiderasyon. Yung mga asawa nila, matitino, mababait. Yung mga babae naman, yung mga anak ng amo ko, alam mo yun, yung grandma, yun yung mga masasama ugali, na training kasi ng nanay. So, yun, pagkatapos niyan, sabi ko hindi, pagkahapon kinausap ko, gusto pa ng kapatid ko to, sabi ko hindi, kasi hindi ako makaalis dito, matatali ako dito, anytime na gusto kong umalis o lumayas, hindi ako makaalis kasi inaalala kita. Sabi kong ganun, alalahanin kita, at lalo pag nalaman ko na yung pinakain sa'yo, ganto, hindi ko matanggap yun. Sabi ko, okay lang na ako yung makaranas nun, huwag lang ikaw, okay na yung sa ibang amo ka makaranas yan, at least doon, kaya mong lumaban kasi wala kang iniisip na nandito ako, nandyan ako. Tsaka yung ugali kasi nila, alam ko na yung mga ugali nitong mga plastic tong mga to, sinungaling pa. Sabi sa akin, kumbinsihin ko daw yung dating katulong ng lola, ng mama niya na mag-renew. Kasi daw malaki naman na daw yung anak nung Indo. 15 years old na daw. Ang hindi niya alam, friend ako sa Facebook nung babae, nung katulong na yun. Ang anak, 6 years old pa lang. 'Di ba sinungaling? Kaya, kung sinungaling tayo, sinungaling din tong mga to. Kaya huwag kayong magtiwala. So, sabi ko sa amo ko pagbalik niya, sabi ko, ma'am, kausap ko yung kapatid ko, may ticket na daw siya pabalik ng Kuwait. Sabi niya, kailan sakay niya? Kailan balik niya, flight niya? Sabi ko sa October 15. Pero wala pang flight yung kapatid ko, wala pang ticket. Ayaw ko lang. Kung gusto niya man mag-apply dito sa Hong Kong, mag-apply siya na hindi dito papunta sa pamilya ng amo ko. Kasi okay lang kung sa amo kong lalaki wala kang masabi. Sa babae, nandun lahat. Dapat pag aalis ka ng bahay, pagbalik mo, maligo ka, magpalit ka ng damit, mag-face mask ka, ganyan. So, maarte ba? Lahat ng mga damit dyan o yung galing sa labas, punasan mo. Napaka-arte na wala sa lugar. Pero napaka-dugyot naman. Yung amo ko, hindi mo na maintindihan yung panty niya, kung panty pa ba niya o hindi. Nakakahiya. Pag nakita niya dito yung panty ko sa loob ng room, nakasabit kasi nga basa pa. Kita niya yung sakang, sobrang puti, kung yun pa din yung makita mo. Yung sa kanya, hindi mo na maintindihan kung nilalabas niya dan, sobrang itim, sobrang lagumba, ayan. Kaya, napaka-arte-arte nila, tapos yung panty mo, ganyan, kakahiya naman sa'yo, dugyot ka. Parang ganun ba? Napaka-arte-arte mo na hindi mo ako pa pagamitin ng washing. Pero, tignan mo naman yung damit mo, napaka-dugyot, napaka-lagom, compare sa akin. So, yun, ayoko lang na nila dito. Sabi pa niya, para daw makatipid daw. Kuripo talaga, para daw makatipid daw sa babayaran kasi nga hindi na daw kailangan umano ng agency para makakuha ng helper. Na daw, parang kalahati na lang daw yung babayaran. Kasi ngayon, parang nasa 14 to 15,000 Hong Kong dollars. So, sa pera natin, sobra 100,000, 100,000 mahigit yung babayaran nila pag kukuha silang katulong. Yung katulong na yun, 3 buwan, wala pa nga atang 3 buwan yun, lumayas na. Tsaka yung, na yun, yung kapatid ng amo ko, salbahe yun yung parang napakataas ng tingin sa sarili. Nakita niya ako sa lift, sa elevator, tapos pupunta ako doon sa English school, kukunin ko yung bata, doon din nag-aaral yung anak niya. Binati ko. Sinabi nga yun sa umano lang siya, tumingin lang siya. Tapos sinabi niya ngayon sa bata, tapos sa katulong na, wag na muna tayo sumakay ng elevator, pinauna ako. Punta muna tayo dun sa kabila. Naghuli sila, guys. Alam niyo yung pinagdadamot niya yung katulong niya na ayaw niyang makipaghalubilo sa ibang mga lalo sa akin, baka
ma-impluwensyahan ko, ganun, masabi ko kung ano yung mga nangyari. Kasi alam niya na ako, tsaka yung dating katulong is magkasundo. So, ayaw niya. So, hindi niya talaga pinaano ng ano na makausap ko yung katulong niya. Tapos ngayon, hingi ka ng pabor. Kukunin mo yung kapatid ko. Tapos ganyan yung tinrato mo sa akin dati. Bala ka dyan. Kaya, nagulat siya sa akin. Kaya gusto nila akong kunin. Siguro, ano-ano din sila sa akin. Kasi nga, hindi ko alam ganito lang ako. Pero, tingnan nyo naman, gustong kunin yung kapatid ko. So, ibig sabihin, good record ako. Nagulat siya sa akin nung nag-English ako. Kasi hindi ganyan mag-English yung katulong niya ba. Sabi, dire-diretso yung akin. Tapos sabi ko, ma'am, I'm going to leave sir's clothes here. Parang ano ba, yung accent ko, tapos yung ano ko, mabilis pa, tapos yung matinis yung boses ko, malaki. Ngayon nga, mahina to. Tapos tumingin siya sa akin. Siguro parang dun niya na na, ang anak niya, hindi magaling mag-English. Hindi katulad sa alaga ko na sobrang na mag-English. Sobrang galing na. Ako yung nagturo. Ilang libro ba naman binabasa namin araw-araw. Maliban pa dyan, nagiging dictionary ako. Kaya din, pabor din kasi mahilig ako magbasa ng dictionary nung nag-aaral ako. Mahilig kasi itong bata magtanong, what is stubborn, Jen? What is like this, Jen? What is like that, Jen? What is stitches, Jen? Stitches, when you have scratch and then you're going to sew it with a thread. So if it's clothes, we called it sew or sewing, ganyan. If it's in the skin or whatever, we call it stitches. Ayan, tahi. Okay, kahit yung nanay hindi alam yung word na stitches. Iba kasi yung tawag nila dito. Kasi yung English nila is UK, yung akin American. So, kaya gusto nilang kunin yung kapatid ko kasi gusto niyang matuto din yung anak niya mag-English ng katulad ng alaga ko. Dati yung alaga ko hindi ito magaling. Talagang, siya, kakausapin kanya ng Chinese, tapos matutulala siyang ganun, tapos mag-iisip siya hanggang sa hindi niya na maalala kung anong gusto niya sabihin. Kakausapin niya ngayon yung mama niya, ipa-translate, ganyan. So, gusto nilang kunin, pero matutulad, mas malala pa yung maranasan ng kapatid ko. Wag na, yung bahay niya, yung kwarto niya may CCTV pa. Siya pa magpatulog sa bata. Bahala kayo dyan, oy. Sabi ko, baka yung swerte ng kapatid ko, mapunta siya sa matinong amo. Bakit ko ibibigay sa inyo? Alam ko na masama yung ugali nyo. So, ayun lang guys. Thank you for watching and dadagdagan ko na lang yan kung kailan kung maisipan kasi ngayon medyo blackout na yung utak ko. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.